Live traffic update muna tayo mga karangkada at dahil ito na nga yung Holy Week break na inintay natin sana na marami ang mag-uuwian na ng mga probinsya kaya silipin natin ngayon ang traffic situation dyan sa may North Luzon Expressway at unahin natin syempre yung Balintawak Toll Plaza. At sa nakikita nga natin sa mga oras na ito, ang medyo makapal-kapal lang, no? May haba ng pila ng masakyan, nasa 5 to 10 cars. Ayun nasa cash lanes dyan sa Balintawak Toll Plaza. Pero doon sa RFID lanes, wala namang gaanong pila ng mga sakyan sa mga oras na ito, which is surprising kasi nga, Holy Wednesday na ngayon at inaasahan nga nila na sa 10 to 15% ang itataas ng vehicle volume dyan sa NLEX. Samantala, puntahan naman natin yung Mindanao Toll Plaza, no? Ito yung isa pang entry point papuntang NLEX kung magagaling ka sa Quezon City. So wala rin magiging problema ang mga motorista sa mga oras na ito. Maluwag naman ang wala naman halos pila sa RFID lanes maliban na lang doon sa cash lanes. Pero kasi may truck na nakapila dyan kaya nagbumukhang mahaba. Pero so far walang magiging problema ang mga motorista kung dadaan sila sa Mindanao Toll Plaza. Sundin naman natin ay yung may Kawayan Interchange, no? Sa nakita natin, no, medyo may moderate na ang daloy ng trapiko dyan. So yung mga pumapasok mula dyan sa Balintawak Toll Plaza at Mindanao Toll Plaza ay makita natin na medyo naiipon na sila pagdating dyan sa may Kawayan Interchange. Medyo masikip ang lugar na yan, naging bottleneck kung papasok ka ng may Kawayan. So yun, magkakaroon lang ng konting pagbigat ng daloy ng trapiko pagdating sa may Kawayan. Miyerkules Santo mga karangkada, April 16, 2025. Pero dito sa PRTV Prime Studios, tuloy pa rin ang pag-arangkada ng mga may init na balita. Ako po si Jack Batallones. Walang iwanan, walang palalampasin. Kasama niyo pa rin sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at sa lahat ng FMR stations nationwide. Sa ngalan po ni Nina Corpus, ako po si Jeffrey Hernaez at ito ang Arangkada Balita. Mga magbabakasyon kasabay ng paggunita ng Semana Santa, dagsana. Ilang biyahe, dinagdagan na. Dating Presidential Spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika sinampahan ng reklamo ng NBI dahil sa umano'y peking pulveron video na inuugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 4 na trabahador patay matapos makuryente sa balon. Pagkakalagay ng West Philippine Sea sa Google Maps, tinawag na geopolitical milestone ni House Speaker Martin Romualdez. At dance collab ni na BTS J-Hope at content creator na si Niana Guerrero, wish come true para sa online fans. Patay ang isang lalaki matapos mahuling nagnanakaw sa loob ng isang tindahan sa Iligan City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Iligan correspondent Jam Nueva. Binaril ang isa sa 2 magnanakaw na nanloob sa bahay sa Iligan City kaninang umaga. Patay na ng abutan ng pulisya ang isang lalaki na pumasok sa loob ng isang bigasan. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, 2 lalaki ang pumasok sa tindahan sa Barangay Mahayahay. Natutulog pa ang may-ari ng tindahan at pamilya nito pero nagising sila dahil sa tahol ng aso. Sinilip nila ang tindahan at nakita ang 2 lalaki at isa sa kanila ay may kutsilyo. Naglabas ng baril ang may-ari ng bahay at pinaputukan ang mga lalaki. Isa sa kanila ang napatay habang nakatakas ang kasama nito. Pero dahil expired ang lisensya ng baril, dinala pa rin sa presinto ang may-ari ng bahay. Tagiya sa balay was brought to our station for kailan mo po nato siya kaso for homicide. At the same time, ay akong baril, confiscate nato. Considering na according sa report, it's expired siya, pero i-renew niya, wala pa lang din siya na humanhang process for it. Kasalukuyang tinutugis pa ang sospek na nakatakas. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. 2 ang patay habang 2 ang pinaghahanap pa matapos ang pagsabog sa isang minahan sa Zamboanga, Sibugay. 4 naman ang patay matapos makuryente sa balon. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Ernel Tokmo.
Patuloy ang retrieval operations ng fire rescue team, mga sundalo at local disaster responders sa pagsabog ng isang coal mining sa barangay Lumbog sa bayan ng Imelda, Zamboanga, Sibugay kahapon ng umaga. Ayon kay Fire Senior Inspector Jeffrey Lakay, Municipal Fire Marshal ng Diplahan Fire Station, 2 bangkay na ang kanilang na-recover mula sa minahan habang 2 pinaniniwalaang namatay na rin ang patuloy pang pinaghahanap. Kwento ni Lakay, makapal na methane gas ang kanilang nadatnan nang rumesponde sa lugar at umabot ng ilang oras bago nakapasok sa minahan ang fire rescue team. Gumamit sila ng self-contained breathing apparatus para suungin ang nasa 20 hanggang 35 metro na lalim ng tunnel. Anya, may sumabog umano sa loob ng tunnel na dahilan ng pagkamatay ng mga lalaking minero. Yung methane, hindi namin na alam bakit ganun ang deposit doon sa loob. Kasi malalim na kasi sir, 9 o'clock yung explosion kasi dahil doon sa lighter. Kasi ginamit nung isang miner doon, lighter. Yun nag-cause ng may ignition doon. As of now sir, stop muna yung operation kasi walang fresh air pumapasok sir kasi bar down yung silalim sir. Hindi makapasok yung fresh air. Wala kaming lifeline doon silalim. Samantala, nasawi ang 4 na lalaki kabilang ang isang menor de edad matapos makuryente sa isang deep well o balon sa barangay Tiayon sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay, Abril 11 ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sinubukang kunin ni Jason Gandawan ang mga tools na martilyo o pahit o chisel mula sa balon. Ang hindi nito inakala, grounded pala ang submersible pump na nakalagay sa pinakababa ng balon na may lalim na 28 feet. Nang bumaba si Gandawan para i-recover ang tools, nakuryente ito kaya nakabitaw ito sa lubid at nahulog sa tubig. Sinubukan siyang i-rescue ng 3 lalaki pero nakuryente rin at pumanaw. Agad na tinanggal sa saksakan ng live-in partner ng isa sa mga biktima ang nakasaksak na submersible pump at humingi ng saklolo. Isinagawa ang rescue operation at gumamit ng mga ekipo hanggang matagumpay na na-recover ang mga bangkay mula sa balon. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Sa kulungan ng bagsak ng isang kakauwi lang na OFW matapos umunong magnakaw ng alak. Paglapag sa NAIA ay pinusasan ang 28 anyos na Pinoy. Ayon kasi sa crew ng eroplano, nakita nilang may ninakaw na bote ng alak ang lalaki habang nasa gitna ng biyahe mula Amerika pabalik ng Pinas. Lumabas naman na may iba pang bote ng alak na nawawala mula sa pantry ng eroplano. Todo tanggi naman ang lalaki sa paratang. Hawak na siya ngayon ng mga pulis. Nagnegatibo sa paraffin test ang 7 pulis na persons of interest sa pamamaril sa mayoral candidate na si Kerwin Espinosa sa Albuerta, Leyte. Indikasyon ng resulta ng test na maaaring hindi nagpaputok ng baril ang 7 pulis na mga taga Ormoc City. Pero paglilinaw ng PNP, hindi pa absuelto ang 7 dahil patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring pamamaril. Sinampahan sila ng kasong illegal possession of firearms matapos mahulihan ng iba't ibang baril na walang lisensya. Huwebes ng barilin si Espinosa habang nangangampanya. Nasugatan din sa insidente ang kapatid niya at isang menor de edad. Nasabat ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu sa Port of Clark sa Pampanga. Ang mga droga itinago sa package na may lamang spare parts ng sasakyan. Yan at iba pa sa report na ito. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang package na naglalaman ng spare parts ng sasakyan sa Port of Clark sa Pampanga. Tumambad ang 4 na maliliit na pakete ng shabu na nakabalot sa brown packaging tape. Nagkakahalaga yan ng 6.7 million pesos. Ayon sa Customs, galing ang package sa bansang Burundi at i-deliver sana sa Cavite City. Inisyuhan na ng warrant of seizure and detention ang package dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Pinagbubunot ng mga tauhan ng PIDEA ang mga tanim ng marijuana sa higit 2,000 square meters na lupain sa Bacon, Benguet. Matapos bunutin, sinunog ang mga ito. Aabot sa higit 13,000 tanim ng marijuana ang winasak. Nagkakahalaga yan ng higit 2.6 million pesos. Hindi naman nakita ang may-ari ng taniman. Sa San Jose del Monte, Bulacan, isang plastic tibag na naglalaman ng 1 kilo ng shabu ang nasabat sa buy-bust operation ng mga pulis. 6.8 million pesos ang halaga niyan. Nahuli sa operasyon ang isang high-value individual habang pinaghahanap naman ang 2 niyang nakatakas na kasamahan. Sa Bacoor, Cavite naman, timbog ang 4 na high-value individual sa isa pang buy-bust operation sa parking lot ng isang mall. Nakumpiska sa kanila ang 700 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 4.7 million pesos. Naharap sila sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
Dinagdagan na ang biyahe pa Bicol sa PITX. Ito'y kasunod ng inaasang dagsa ng mga pasahero ngayong Holy Wednesday. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, unang na sold out ang mga biyahe papuntang Bicol bago pa man magsimula ang Semana Santa. May dagdag na 20 extra trips at 40 hanggang 50 special permits para sa mga bus. Pero mabilis pa rin itong mauubos ang tickets lalo na sa mga aircon at may CR na bus. Kahapon, pumalo sa 180,000 ang foot traffic sa PITX at inaasahang mas darami ito ngayong gabi. Ipinatupad din ang buddy system ng ilang driver at conductor para manatiling alerto sila sa biyahe. Ngayong Semana Santa, inaasahan na naman ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing expressway, lalo na sa North Luzon Expressway o NLEX. Kasama natin live via phone pa si NLEX Traffic Senior Manager Robin Ignacio para ibahagi ang latest update sa NLEX. Magandang hapon po, Sir Robin. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Jeffrey Arnaez. Good morning, Sir Jack at Sir Jeff. At ito po, yung ating sitwasyon ngayon ng traffic dito sa NLEX. Medyo nabawasan po ngayon yung pumapasok dito sa ating mga toll plazas pa northbound. At meron pa rin naman po tayong slow-moving traffic. Nakakapag-maintain pa naman po ng 30 to 40 kph from Valenzuela area up to Marilao area with counterflow po ito. At ganun din po dun sa ating pa-southbound kasi kinuha nga po natin yung isang lane for northbound traffic. Yung southbound, meron po tayong slow-moving traffic from Bocaue to Smart Connect Interchange. Pero ang takbuhan din po ay nakakapag-maintain pa naman po ng 30 to 40 kph. Other areas, meron lang po tayong minor accident dito sa may San Simon area, northbound. Kaya po nagbabagal yung ating traffic po doon. Pero aside from that, fast-moving naman po yung ating mga traffic. Okay, Sir Robin, napansin ko nga medyo halos wala pang pila dyan sa may Balintawak Toll Plaza. Anong oras natin nakikita magpipeak or nung weekend ba marami na rin nag-uwian po? Nung weekend, actually, Sir Jack, hindi pa po masyadong maraming umuwi. Pero kagabi po, mula po alas 5 hanggang around 11 p.m., medyo marami na po tayong mga kababayan umuwi ng probinsya. At dito po sa nakikita nyo ngayon sa Balintawak, actually, paubos na po yung pero kanina mahaba po yung pagpila po dito. Mula po bandang, actually, unti-unting tumaas po yung traffic po natin mula ng pasado alas 8 kaninang umaga. At tuloy-tuloy po na marami po tayong panorte hanggang sa mga oras na to. Bagamat yun nga po, umiksi na po yung Balintawak Toll Plaza natin. So, ang ating tinitingnan na lang po is itong slow-moving traffic natin dito sa loob ng expressway dito sa bandang Valenzuela hanggang Marilao. So, Sir Robin, kanina po may mga report po na nagkaroon ng kaunting build-up lamang naman sa may bahagi po ng May Kawayan na area. Kamusta na po ito ngayon? Opo, sa ngayon po meron pa rin po tayo pero kagaya na nabanggit ko, ito po ay from Valenzuela to Marilao. Kasama na po ang May Kawayan dyan. At ang average speed natin dito, mga nasa 30 to 40 kph pa nga po. Ang nakikita po natin na bahagyang kumonti po talaga yung pumapasok ngayon dito sa expressway. Kumpara po kaninang hapon, early afternoon. Okay, naku, maraming salamat po Sir Robin Ignacio sa update po dyan sa NLEX and every once in a while magtatanong na rin po kami. Maraming salamat, Yes sir. po, maraming salamat po at magandang hapon po ulit sa inyo. Hinikayat ng Movie and Television Review and Classification Board ng operators at drivers ng public utility vehicles na mga pelikula at programang may rated G at PG lamang ang ipalabas sa mga sasakyan ngayong Semana Santa. Ito'y sa harap na rin ng inaasahang libo-libong babiyahe ngayong Holy Week. Ayon sa MTRCB, alinsunod sa isang memorandum circular, dapat ang mga ipinalalabas sa publiko ay yung angkop sa lahat ng manonood lalo na sa mga bata. Paalala ng MTRCB, makakasuhan ang sinumang lalabag dito. Habang papalapit ang Huwebes Santo, lalo pang dumarami ang mga pasaherong uuwi sa probinsya. Sa PITX, halos hindi na magkanda-ugaga ang mga terminal sa dami ng tao. At live mula sa PITX, nandun si FMR DJ ID So.
ID, kamusta ang update dyan sa PITX? Magandang araw, Jack. May payo ngayon dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX kung saan punong-puno ang mga pasahero ng mga terminal. Lahat sabik na makauwi at makasama ang kanilang pamilya ngayong Semana Santa. Ayon sa PITX Management, ito 6,600 na ang bilang ng mga pasahero kaninang alauna at inaasahang aabot pa ito sa 200,000 ngayong Huwebes Santo. Maaga pa lang mahaba na ang pila ng mga pasahero sa mga ticketing counters ng bus papuntang Bicol, Visayas at Northern Luzon. Ayon sa PITX Corporate Affairs Office, dagdag trips at special permits na ang inilabas para tugunan ang demand. Pero kahit may dagdag biyahe, fully booked pa rin ang karamihan sa mga aircon buses, lalo na sa mga regular trip papuntang Bicol Region. Ang ilan sa mga pasahero nakasakay na lang sa non-aircon bus o naghihintay ng chance passenger slot. Maaari niyong asahan ang dami ng tao hanggang alas 10 ng gabi. Para sa mga nagbabalak humabol at mag-antay ng pagkakataon na bumiyahe, 24 oras namang bukas ang terminal ng PITX, may aircon sa paligid at maraming kainan na bukas hanggang alas 9 ng gabi. Gayunpaman, punuan ang mga silya at waiting area. Ayon sa PITX Management, marami sa mga bus operator alauna ang last bus ride at nagbabalik operasyon ng alas 2 o alas 3 ng umaga, kaya halos 24 oras rin ang operasyon ng mga bus lines. Para masigurado ang safety ng lahat, nag-deploy na rin ng dagdag seguridad at medical teams ang pamunuan ng terminal. Habang may standby na rin ng mga MMDA, LTFRB at PNP sa paligid. Nasa higit 100 security na ang naka-standby. Paalala sa mga biyahero na kinukumpiska rin ang mga matutulis na bagay tulad ng gunting at cutter. Bawal rin ang mga flammable items tulad ng butane at lighter. Para sa mga biyaherong fur parents, pwede ang small or medium-sized pets sa bus tulad ng mga aso o pusa as long as kasya ito sa loob ng pet carrier. Para sa mga babiyahe ngayong Semana Santa, maging alerto sa gamit, iwasang magsuot ng mamahaling alahas, alamin ang eksaktong oras ng biyahe at magbaon na maraming pasensya. ID, no? Jack, tuloy-tuloy pa ang yes. ID, yes, yung tatanong ko lang, no, yung sabi sa crowd nga kanina, is marami na, kamusta naman yung, yung crowd control dyan na ma-manage ba nila? Hindi naman ganun masyado siksikan? Wala ang dagsa ng mga pasahero kaninang alas 7 ng umaga at posibleng itong umabot ng hanggang alas 10 ng gabi. As per crowd control, kahit dagsa ang mga pasahero, maayos naman ang pila dahil sa mga marshal at security personnel na nasa area. ID, itong gabi na ba na ito, yung inaasahan talaga, yung bulto ng mga pasahero o medyo bukas pa ng umaga, yung mga mauubusan ng mga slot sa mga bus, meron pa bang mabibiling ticket? Yes, meron pa namang mabibiling ticket dito sa PITX Jack, no? Ubus na, kanina fully booked na ang mga tickets papuntang Bicol. Pero according sa aming mga nakausap dito at sa mga personnel na nandito, no, tuloy-tuloy po hanggang alauna ang biyahe ng mga bus dito. So sa mga gusto pang humabol or pumunta dito para makabili ng ticket, pwede lang po kayo mag-book online. Para makita ko may mga available pa na ticket, no? At pwede kayo pumunta dito sa area dahil sa mga nabisita ko ng ticket booth kanina, ang naubusan lang talaga ay ang sa Bicol, pero sa mga ibang ticket booth, walang sila. Yeah. Okay, naku, maraming salamat ID sa napaka-important ang mga update dyan sa PITX. Ingat ka dyan, Heidi. Maraming salamat. Mukhang may bagong habol sa pangarap. Wala pang tumama sa jackpot prize draw kagabi ng Ultra Lotto 658 ayon sa PCSO. Ang winning combination, 27, 13, 07, 14, 3303 na may katumbas na premyong 49.5 billion. Sa Super Lotto 649 naman, wala pa rin nananalo sa jackpot na 15.8 million. Ang winning numbers 36, 34, 22, 1, 33, 27. Sa ngayon, ang susunod na inaabangan ng mga mananaya ay ang Grand Lotto 655 na may 220 million pesos na jackpot at Mega Lotto 645 na may 8.9 million pesos jackpot. Mamaya ang draw niyan, mamayang alas 9 ng gabi. Ay, habol na, no?
Nako, tataya ka ba? Ay, tataya na ako ngayon. Dahil di ba? Ang laki niyan, partner. Oo, kaya nga dagdagan natin ang ating dasal. Lalo na ngayon Semana Santa. Correct ka Pero, dyan. yun nga, para tumaya, ay, may pag-asa naman. Correct ka dyan. Pag nanalo, tumulong. Yes. Sa aming pagbabalik sa Pulsa Video, humaharurot na kotse, sumalpok sa barrier. Dumara ang van, dahagip. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Naharap sa reklamong inciting to sedition sina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Claire Contreras o mas kilala bilang si Maharlika. Ito'y matapos kumalat sa social media ang binansagang pulveron video na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Naharap din si Maharlika sa mga reklamong unlawful means of publication and unlawful utterances, cyber libel at computer-related forgery. Ayon naman kay Roque, handa siyang harapin ang kaso at magandang pagkakataon umano ito kay Pangulong Marcos Jr. na tuluyang pabulaanan sa korte ang aligasyon. Mainit ang kampanya pero mas mainit ang isyong kinaharap ng isang senatorial aspirant at dating opisyal ng gobyerno. Sinampahan na nga ng reklamo ng NBI sina Attorney Raul Lambino at Ronald Cardema dahil umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Kat Kahukom. Naghain ng reklamo sa Department of Justice ang National Bureau of Investigation laban kay PDP laban Senatorial Bet Raul Lambino at dating NYC Commissioner Ronald Cardema. Ayon sa NBI, lumabag umano ang dalawa sa Article 154 ng Revised Penal Code o ang tinatawag na unlawful use of means of publication or utterances. Batay sa ulat, sa isang Facebook Live video noong March 11, sinabi ni Lambino na naglabas daw ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, isang bagay na hindi raw totoo. Paliwanag ng NBI, ang ganitong uri ng impormasyon ay maaaring magdulot ng kalituhan at maling pananaw sa publiko, lalo na't sensitibo ang issue. Kung mapapatunayang lumabag sa batas, maaari silang makulong ng 1 hanggang 6 na buwan at magmulta ng hanggang 200,000 pesos. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Sinampahan ng reklamo ng NBI sina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika dahil sa pagkakalat ng tinaguriang pulveron video. Noong April 9, iniugnay ng vlogger na si Vicente Pebbles Cunanan si Roque na siyang nagpasimuno ng pagpapakalat ng naturang video. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Deputy Director Ferdinand Lavin na ang tagapagsalita ng NBI. Magandang hapon po, Attorney Lavin. Hi, good afternoon po. Opo. Good afternoon, sir. Opo, sir. Jack Batallones po at Jeffrey Ernaes. Attorney, sir. ano Yes, po sir. ba yung unang-una, ano po ba yung naging ating batayan no? Sa finally paghahain po ng reklamong inciting to sedition laban po kina Secretary Roque at Maharlika? Ito ay patungkol dun sa ginawa nilang pulburon video kung saan itinaon ito, ipinalabas at pinakalat noong napanahunan ng SONA last year. Meron talaga sila ditong intensyon na hindi maganda. At sa pagkakaibang komento nila at insights dun sa pulburon video, kung saan una itong pinalabas dun sa Vancouver, Canada at may mga lumabas din dito. Meron silang mga panawagan na huwag sundin ng gobyerno dahil ang ating Pangulo ay adiktos. Iyon ang parang sinasabi nila. So ito ay nakaka-destabilize ng ating government. This is undermining established authorities. Kung kaya't kinasuhan namin dito si Claire Contreras, more popularly known as Maharlika, ng bukod sa inciting to sedition, cyber libel, kinasuhan siya doon sa kanyang mga utterances, no? Yung mga pinagsasabi na makapanira. Kinasuhan din siya ng computer-related forgery dahil minanipula nila
yung video na hindi naman talaga yon si BBM ang ating Pangulo. Meron din kaming ang NBI sinampa sa pamumuno ni Judge Jaime Santiago ng unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Yung pagpapakalat ng or circulation of fake news. Dito naman kay dating spokesperson Attorney Harry Roque, sinampahan ito ng inciting to sedition. Maalala natin na ang isang whistleblower dito, hindi naman whistleblower pero I look at it more as a cooperating witness, si Peebles, no? Nag-cooperate na ito sa TRICOM hearings at sinabi niya na ang may pakana nito ay si former spokesperson Attorney Harry Roque. At itong nakaraang buwan lang, March 13, 2025, ay may pag-amin ito, established admission ni Maharlika na kasama siya dun sa pagmanipula at pagpakalat ng pulveron video. Kaya Attorney, ito yung naging basihan ng NBI. Attorney, si Attorney Harry Roque po ay nasa The Netherlands. Si Maharlika po ay sa pagkakaalam po natin ay wala rin po dito sa Pilipinas. Paano po natin mapapanagot sila kung magpapatuloy man itong kaso pong ito? Magandang punto po yan. No? Ang NBI bilang isang investigating agency ay nagsagawa ng investigation dun sa violation ng ating domestic laws. No? At ang naging findings dito ng NBI ay nirefer namin ito sa Department of Justice. Nasa Department of Justice na ang bola kung paano nilang maaring mag-reach out doon sa dalawa na nasa labas ng bansa. At pag kinatigan kami ng Department of Justice, nasa korte na rin ang bola kung paano nilang pagsasabihan yung dalawa. Ngunit pareho naman sila ay may last known addresses dito, kung kaya't maaari silang padalhan ng summons or subpoena doon sa last known addresses dito sa Pilipinas. We always take note that itong cybercrime is a borderless crime. Kahit ginawa sa ibang bansa, may epekto dito, nakakasira ng gobyerno. Okay. Sir, ganito, no? Titigil ho ba yung pagsampa ng kaso natin lang dito kay dating spokesperson Harry Roque at kay Maharlika? Or lahat ng mga vloggers din na nagpakalat ng video? Kasi medyo naging may nagpakalat then nagsunod-sunod sila Parang medyo organize yung pagkakapakalat po ng video. May mga personalities din po ba tayong tinitignan na posibleng masampahan din ng kaso with regards sa pulveron video po na ito? Actually, since last year, ang ating Cybercrime Division ay mahigpit na binilinan ni Judge Jaime Santiago. Kasama dito ang ating Technical Intelligence Division. Ibang regional, lahat ng regional offices at lahat ng district offices. Mahigpit na binilinan ni Judge Jaime Santiago, ang ating director, na patuloy ang cyber patrolling at patuloy ang pag-iimbestiga kung kaya't sa darating na mga araw ay habang makakuha ng ebidensya, makumpleto ang investigasyon ng NBI, doon pa sa ibang involved, ito ay tuloy-tuloy. Maalala ko, last month, nila-identify ng NBI na kulang-kulang 11 or 13 at binubuo lang yung evidentiary matters. And soon as we are able to complete the pieces of evidence, we will file the appropriate charges. Okay, nako, maraming salamat po Attorney Ferdinand Lavin sa inyong oras and patuloy po kayong makipag-ugnayan para sa updates po with regard sa mga kasong isasampa po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po, sir, at mabuhay kayo. Sino ang iboboto mong party list sa darating na halalan? Sa pinakabagong survey ng Octa Research, ACT-CIS sa Laguna sa mga pinipiling grupo ng mga botante. Batay sa face-to-face interviews mula March 18 hanggang 24, nagtala ng 8.70% support ang ACT-CIS party list. Sapat para manatili sa top spot. Pumapangalawa naman ang Tingog na may 5.77%, sinundan ng 4Ps 5.40%, Ako Bicol 4.20% at
at senior citizens na may 3.70%. Kasama rin sa mga lumutang na pangalan sa survey ang Galing sa Puso, Duterte Youth, Tupad, Malasakit, at Bayanihan, ang Probinsyano at FPJ Panday Bayanihan. Ngayong papalapit na ang halalan, usap-usapan na rin kung sino-sinong party list ang karapat-dapat ihalal. Pero tanong ng marami, anong klaseng serbisyo ba ang tunay na hinahanap ng masa sa isang party list? Pakinggan natin ang boses ng bayan sa Masasabi. Mas maganda sana yung meron silang clear na objectives sa magiging project nila, saka minus corruption sa magiging budget sa gagawin nilang proyekto. Palakasin lang po yung programa para sa mga kabataan, para sa edukasyon po. Yung provincial rate buwagin para hindi na sir lumuluwas yung mga taga-probinsya. Ang hinahanap ko lang, dapat mabuhay ang agrikultura natin dahil yan ang nawala dito sa atin. Kasi number one man yan ang hinahanap ng mga tao, mababa na presyo ng bigas. Serbisyong ikakabuti sa taong bayan. Gusto ko po sa isang party list yung mawawakasan po yung drugs dito sa Pilipinas. Yung mga nag-aral, may scholar, sana po to pa rin nila. Yung mabibigyan ng yung kagaya ng mga senior citizen, yung ganon, tsaka yung sa kababaihan. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang dagat malapit sa Maitong, Sarangani kaninang alas 5:42 ng madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol 42 kilometro sa timog kanluran ng Maitom at may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ng intensity 4 sa napagyanig sa Kiamba, Sarangani, Tiboli, Banga, Surala at Tupi, South Cotabato. Intensity 3 naman sa Maitom, Glan, Malungun, Malapatan at Arabel, Sarangani, gayon din sa General Santos City, Norala, Coronadal City, Santo Niño at Polomolok, South Cotabato. Bago ang lindol, kapansin-pansin ang paglipad ng maraming paniki dakong alas 5:40 ng umaga. Habang papalapit ang Huwebes at Biyernes Santo, todo na ang paghahanda ng mga simbahan at lokal na pamahalaan sa Iligan City. Inaasahang dadagsa ang mga deboto at turista kaya't mahigpit na rin ang pagbabantay sa seguridad. Live mula Iligan City, naroon si FMR News Iligan correspondent Jam Nueva. Jam, kamusta dyan? Yes, mukhang mahina lang yata signal. Jam, narinig mo kami? Yes? Okay. Yeah. Okay, Jam. Yes, Jack, magandang hapon. Live tayo ngayon dito sa southbound terminal sa Iligan City. Alam mo, ngayong Semana Santa, yes po, ngayong Semana Santa nananatiling maayos at ligtas ang sitwasyon sa southbound terminal sa Iligan City. Tumaas ang bilang ng mga pasahero simula ngayong araw, Miyerkules Santo. Alam mo, karamihan ay pauwi sa mga probinsya para sa mahal na araw. Mahigpit naman na ipinatutupad ng mga otoridad ngayon ang crowd control, traffic flow at security measures upang masigurong maayos ang daloy ng biyahe at siguraduhin ang seguridad ng publiko. Sa kabila ng mainit na panahon, tuloy ang preparasyon para sa Semana Santa sa mga pangunahing simbahan ng Iligan. Bago naman ang pagpasok nitong linggo, nagsagawa na ng kabi-kabilang coordination meeting at inisyatiba ang mga lokal na ahensya, kagaya ng Oplan Harabas Project Biyaheng Ayos Semana Santa, isang joint inspection at monitoring activity sa mga terminal ng bus sa Iligan City. Nagpaalala ang mga pari na gawing taimtim at makabuluhan ang paggunita sa mahal na araw. Samantala, nakadeploy na ang dagdag na pulis at traffic enforcers sa mga matataong lugar. Ayon sa Iligan City Police Office, naka-standby rin ang medical teams para sa anumang emergency. May ilang checkpoint na rin sa mga entrance at exit points ng lungsod bilang dagdag seguridad. Ipinapayo sa publiko na iwasan ang matataong lugar kung hindi naman kailangan at siguraduhing bantay ang mga personal na gamit. Yes, Jam. Okay, Jam, ganito, no? Diyan sa Iligan, ano ba yung mga usually na dinadayo? Yung mga pilgrimage sites ba dyan or mga tourist sites na madalas pinupuntahan tuwing bakasyon, lalo na ngayong Holy Week break? Yes, Jack?
Yes, Jam. Yun nga, anong mga usually na pinupuntahan ba tuwing Holy Week break? May mga pilgrimage sites ba dyan or mga tourist sites na madalas puntahan? Well, alam mo, Jack, ang Iligan is known to be the city of waterfalls. So marami tayong madadayuhan dito ng mga waterfalls like Tinago Falls. At saka, yes, Jack, famous din dito yung ating mga springs kung saan pag Easter Sunday, yung mga mula Lanao del Sur at mula Lanao del Norte, yan talaga yung dinadayo dito. Ayon, Jam. Sigurado, dadagsa dyan ng ating mga kababayan. Baka mga turista, pumunta rin dyan ngayong Holy Week, ano? Kamusta naman yung paghahanda dyan, yung security measures na inilatag ng mga lokal na otoridad? Medyo may problema lang yata, partner. Sa Well, same Jeff, group. kahapon Yeah. April 15, mga alas 9, bilang suporta sa simultaneous implementation, meron tayong tinatawag na Oplan Harabas o Oplan Semana Santa kung saan nag-conduct ng joint inspection and monitoring activity sa mga terminal sa Iligan City, ang ating mga ahensya. Ito yung para masigurado ang seguridad ng mga pasahero at dapat handa ang mga pampublikong sasakyan sa pagdagsa ng mga biyahero. At syempre dapat drug-free transport environment ngayon, lalo na at Semana Santa. Okay, maraming salamat, Jam Nueva, sa inyong pag-update dyan. At mag-ingat kayo dyan sa Iligan City. Salamat! Mala eksena sa isang action film ang disgrasyang nasapul sa video sa Azerbaijan. Mabilis ang pasok ng isang kotse sa intersection na yan sa Baku City. Pero imbes na lumiko, dumiretso ang kotse at bumangga sa mga concrete barrier. Sa lakas ng impact, tumagos ang kotse sa bakod at lumipad sa highway. Ayan nahagip pa nito ang isang delivery van. Dalawa ang sugatan sa insidente. Nagdulot ng matinding traffic ang disgrasya. Muli na namang hinaras ng barko ng China ang Philippine Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kumbinsido naman ng Philippine Navy na China rin ang may pakana sa mga underwater drone na narecover sa bansa. Narito ang report ni Kath Kahukom. Pasado alas 10:30 kahapon ng umaga nang mamataan ng crew ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China. Nagpapatrolya noon ang BRP Cabra sa may Capon Grande sa Zambales nang tabihan sila ng Chinese vessel. Sa isang punto ay sinubukan pang harangin ng China Coast Guard ang ating barko bago naglayag palayo. Nagpalipad din ng eroplano ang PCG para manmanan ng isa namang Chinese research vessel na iligal na umaaligid sa may Itbayat, Batanes. Ilang beses sinubukan radyohan ng Coast Guard ang Chinese vessel, pero hindi sumasagot ang mga sakay ng barko. Sa gitna ng mga isyu na yan, kumbinsido ang Philippine Navy na posibleng China nga ang nag-deploy sa ilang underwater drones na na-recover sa ilang bahagi ng bansa. Paulit-ulit at matagal nang iginigiit ng Pilipinas na iligal ang panghihimasok ng China sa ating exclusive economic zones. Katunayan nitong Lunes lang, formal nang minarkahan ng Google Maps ang karagatan sa kanlurang bahagi ng bansa bilang West Philippine Sea. Kaugnay yan sa administrative order ni dating Pangulong Noynoy Aquino noon pang 2012. Ikinatuwa rin ng AFP ang ginawa ng Google. Pagpapakita lang daw ito ng pagkilala ng international community sa soberanya ng Pilipinas alinsunod sa arbitral ruling noong 2016. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Isang simpleng label pero may malalim na kahulugan. Iyan ang mensaheng ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez matapos ilagay ng Google Maps ang West Philippine Sea label sa mga mapa nito. Narito ang ulat ni Angela Babad. Itinuturing na moral at simbolikong tagumpay ng Pilipinas ang desisyong ilagay ang West Philippine Sea label sa Google Maps ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Dagdag pa niya, hindi lamang ito technical na update kundi isang malinaw na pagkilala sa soberanya ng Pilipinas sa mga karagatang sakop ng ating exclusive economic zone. Geopolitical milestone ang tawag ni Romualdez sa hakbang ng Google. Isang hakbang na aniya ay nagpapakita ng lumalawak na suporta ng buong mundo sa karapatan ng Pilipinas. Batay sa 2016
sinasabing Hague ruling. Pinasalamatan din ni Romualdez ang mga diplomatiko at institusyong patuloy na nananawagan ng mapayapang resolusyon sa issue sa pamamagitan ng batas at pandaigdigang pagkilala. Hiling ng Kamara na sundan din ito ng iba pang platforms, bansa at institusyon bilang suporta sa international law at respeto sa soberanya. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Kinontra ng China ang pagkakaroon ng label na West Philippine Sea sa Google Maps. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, matagal nang ginagamit at kinikilala ang South China Sea ng international community kabilang na ang United Nations. Nauna rito, ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakasama ng label na West Philippine Sea sa Google Maps. Pinapatunayan umano nito ang pangdaigdig na pagkilala sa sovereign rights ng bansa na pinagtibay ng arbitral decision noong 2016 sa ilalim ng United Nations Conventions of the Law of the Sea o UNCLOS. Pagkatapos mapansin sa Google Maps ang label na West Philippine Sea, mas umiigting ang usapin ng soberanya at suporta sa panig ng Pilipinas. Pero higit pa sa pangalan sa mapa, ano nga ba ang implikasyon nito sa politika, diplomasya at relasyon sa ibang bansa? Kasama natin ngayon live via Zoom si Professor Gary Ador Dionisio, Dean, School of Diplomacy, DLSU at expert sa public governance. Magandang gabi po, Professor Jack Batallones po at Jeffrey Arnaez, sir. Magandang gabi rin, Jack at Jeffrey, at isang karangalan na maimbitahan sa inyong napakalagang programa ngayong gabi. Okay, Sir Prof, ganito marami ang nagsasabi is medyo din na down payment. Hindi yung natin maalis eh. May mga sectors na hindi, pangalan lang naman. Kahit sino, pwede naman i-edit daw yan sa Google Maps. Gaano ho ba kalaki yung impact nito para sa ating bansa po? Well, napakahalaga ng ginawang ito ng Google Maps sa pagkilala at pag-recognize sa pamamagitan ng pag-label ng West Philippine Sea sa bahaging iyon ng 200 nautical miles, no, na kabilang sa ating exclusive economic zone, no. To paraphrase yung sinabi nga before ni Neil Armstrong nang siya ay nagland sa buwan o sa moon. Na sabi niya, one small step of man is a great leap forward of mankind. No? So parang ito, one small step in Google Maps, in social media, is also a great leap to global arenas recognition. So isa itong malaking hakbang para unti-unti ay mas kilalanin at mas bigyan ng pansin na yung bahaging iyan na kung saan ando ng 200 nautical miles, exclusive economic zone, ay tinatawag nating West Philippine Sea at ito ay pagmamayari at merong soberanya ang bansang Pilipinas sa lugar na ito. Professor, ang sunod-sunod yung mga nagiging tensyon doon sa West Philippine Sea na nagkokos na rin ng atensyon na rin sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Pero itong ginawa ng Google na ito na kinilala sa kanilang mga mapa, ang West Philippine Sea, makaka-apekto pa ba ito further sa diplomatic relations ng dalawang bansa? Well, it's yung ginawa ng Google Maps ay may implikasyon, no? Hindi lang sa China, maging sa mga bansang kinikilala or mga sumusuporta doon sa arbitral ruling na kung saan nagtapagtagumpayan ng Pilipinas yung pag-invalidate doon sa sinasabing 9-dash line na naging 10-dash line ng bansang China sa lugar na yan. So, positively, ang Google Maps na ito na pinakita namin West Philippine Sea, syempre yung mga alyadong bansa na sumusuporta tulad ng bansang Amerika, Japan, South Korea, Germany, France, Australia, Canada, and among others, ay maaaring gamitin na o i-refer ang salitang West Philippine Sea sa kanilang mga official transaction, documentation, no, kung sila ay bibigay ng malawakang suporta o pahayag, no, especially on that corridor. But of course, we have to understand the fact na it will also problematic sa bahagi ng China dahil it's still a disputed territory dahil ang tingin nga nila ang sakop ng South China Sea ay yung kabuuang South China Sea base doon sa kanilang tinalagang 9-dash line, no, na ito lamang ay kanilang narrative pero walang batayan legally dahil tandaan natin ang bansang China ay pumirma doon sa UNCLOS, no, kinikilala yung karapatan ng bawat bansa, especially sa tawag nating exclusive economic zone. So we're expecting that there will be some negation
and of course, undermining of this label provided by Google Maps. No? Okay. Professor, ganito, huling tanong na lang po. Kasi dun sa, kung matatanda ko sa TRICOM hearing, nagkaroon na sinabi si Congressman Marcoleta na sinabi, kahit i-search mo sa Waze yan or sa Google Map, wala naman yan eh. So tingin nyo, mapapahinga na yung ano na yun, yung sinasabing komento na yun, na pag sinearch mo naman wala naman yan sa Google Maps. Pero ito na kaya yung sagot niyan? Or kahit sino ba ay pwede mag-edit yan katulad ng Wikipedia, which is na-edit. Yun, sir. Anong mga comment nyo dyan? Yeah, sabi ko nga, it's only a one small step. Pero bahagi yung small step dahil lahat naman ng mga malaking mga proyekto ay nagsisimula sa mga maliliit na mga bahagi. So, at least ngayon, makikita na natin na kapag nag-search tayo sa Google, ando na talaga yung West Philippine Sea, no? Especially if you refer to the Google Maps. Pero sabi ko nga, importante talaga na tayo rin mismo, tayo mga Pilipino, ay merong ding recognition. No, dahil sa totoo lang, ang West Philippine Sea, kahit sino ating tanongin, sino ba makikinabang ng lugar na yan? Sino ba ayaw maglayag ng ating mga mangisda freely at i-exploit at i-explore yung karagatan na yan para sa pakinabang ng mga Pilipino. So, bottom line, ang West Philippine Sea ay isang existential, epistemological, and ontological project na dapat yakapin, dapat tanggapin, at dapat ipaglaban ng mga Pilipino. So, hindi natatapos sa pag-label ang West Philippine Sea. Dapat may mga corresponding tong mga gawain, dokumento. Halimbawa, next year, meron tayong ASEAN Summit, tayo ang host. I-highlight natin yung West Philippine Sea bilang sa ating mga tagumpay. Also, pwede rin tayo magsagawa ng mga high-level delegation visit. Opo, sir. Saan natin, yung ating mga pinunong bansa, mula Pangulo hanggang Senador, pumunta sila dyan. Opo, sir. Okay, sir. Maraming salamat po, Professor Gary Dionisio, sa inyong oras at mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Jack, at magandang hapon din sa ating lahat. Opo, sir. Wish granted para sa online fans na todo hintay sa dance collab ni na BTS J-Hope at content creator na si Niana Guerrero. Narito ang report ni FM Radio Manila DJ Mama Mia. You know you're just my type. Gotta get at you cause you know just what I like. I like my girls, need some fun. One plus the night. I ain't get me going, might just blow it. I like my girls. Yan ang epic at trending na dance collab ni na BTS J-Hope at Niana Guerrero. Mismong si Hobie Paha ang nag-post niyan sa kanyang TikTok account. Sinayaw nila ang hip-hop song ni J-Hope na Mona Lisa. Comment naman ni Niana kay Hobie, coolest person ever! Ang collab nilang Niana highly anticipated ng kanilang online fans matapos ang interaction ng dalawa sa TikTok. Isa rin si Niana sa Pinoy Armies na nanood sa MOA Arena ng Manila leg ng Hope on the Stage concert. Ito pa ang isang inaabangan ng Armies worldwide, ang solo album ni BTS Jin entitled Echo. Extra creative ang announcement niyan sa K-pop Square screen sa Seoul, South Korea. Makikita si Jin na tila nasa claw machine kasama ang mga stuffed toy. Ipinakita niya ang petsang May 16 kung kailan ilalabas ang album. Meron itong 7 tracks. Mapapanood din si Jin sa reality show na Kian's Bizarre B&B sa Netflix. Dito, isa siyang katulong ni Kian48 sa B&B na willing to do all. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa pagbabalita. Nag-aapoy ang temperatura. Umabot na sa 50 degrees Celsius ang heat index sa Los Baños, Laguna at ayon sa Pag-asa, delikado na ito sa kalusugan. Narito ang ulat ni Ryan Paraboles. Nagbabala ang Pag-asa na ang Los Baños, Laguna ang may pinakamataas na heat index ngayong Miyerkules. Umabot ito sa 50 degrees Celsius batay sa tala ng National Agro-Meteorological Station ng UPLB. Ayon sa ahensya, 2 araw na itong nasa dangerous level kung saan posible ang heat cramps, heat exhaustion at kung magpapatuloy ang exposure, heat stroke.
Hindi lang Los Baños ang apektado. Sa San Ildefonso, Bulacan, aabot sa 47 degrees Celsius, habang sa Tarlac City, Cavite, Batangas at iba pa ay nasa 44 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius ang forecast. Kabilang sa mga lugar na delikado rin ng init ay ang Pasay, Tugigaraw, Zambales, Palawan, Iloilo at Pampanga. Nagpaalala ang Pag-asa at DOH na uminom ng maraming tubig, umiwas sa direktang sikat ng araw at kung maaari, iwasan muna ang outdoor activities sa hapon. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Sa lamig ng Baguio, dagsa pa rin ang init ng damdamin ng libo-libong turista ngayong Semana Santa. Mahigit 100,000 bisita ang inaasang darating sa summer capital of the Philippines para sa bakasyon at mga religious activities. At live mula Baguio City, na doon ang ating FMR News correspondent na si Emil Peredo. Emil, kamusta dyan? Hello, Jack. Mula pa kahapon, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga turista at bakasyonista dito. Bukod kasi sa mga magandang klima, nasa 23 degrees tayo ngayon. Marami ding mga pilgrimage sites na pwedeng bisitahin dito. Ramdam na ng mga taga Baguio ang pagbuhos ng mga turista sa lungsod ngayong Semana Santa. Base sa monitoring ng Tourism Office, 80% ng mga hotel at transient houses ay okupado na. Kumakapal na rin ang tao sa mga bus terminal at nakakaranas na rin ng traffic sa Central Business District. Bukod sa malamig na klima, marami ding umakyat sa Baguio para magnilay-nilay at bumisita sa mga pilgrimage sites. Dito po sa Lourdes Grotto, marami din yung mga umaakyat na mga deboto. Pero yung iba po, ang sabi nila, pagka nagwiwis daw sila dito, natutupad naman. Kilala ang grotto dahil sa imahen ng Our Lady of Lourdes. Marami ang naniniwala na healing powers ito. Pero kailangan ng konting sakripisyo dahil merong 252 steps para maabot ang imahen. Stay kami dito for 4 days para mapasyalan namin lahat. Maraming salamat, Emil Peredo, at Happy Easter dyan at mag-ingat ka. Maraming salamat, Jack. Mga karangkada, kung plano nyong mag-beach, mag-hiking, or mag-escape from stress ngayong summer, alam nyo na ang drama. Ang dami nating gustong dalhin pero ang liit ng maleta. Kaya nga, bago pa kayo mabaliw sa pag-iempake, narito ang life hacks ng ating Pack and Go Queen, straight from FM Radio Manila, DJ Kim Churva. Sa segment na laging may sagot sa tanong na, Kim, posible? Let's go, Kim! Hello mga kaarangkada! Lagi bang puno yung bagahe nyo tuwing magta-travel? No worries, dahil ako ang magiging Dora the Explorer nyo for today. Kaya ano pang niintay nyo? I-ready nyo na yung mga bagahe ninyo ha. And let's go! Takot matapunan sa bag? No prob! Lagyan ng tape o zipper lock yung takip ng bote bago isara. Siguraduhin mahigpit ang pagkakayakap. Parang ganito. Mahigpit ang pagkakasara ng bote. Kitangs? Bailik? Hello, clean bag! Sawang-sawa ka na ba sa hauhaw na utensils habang nasa biyahe? Walang problema. Lagyan ng dishwashing liquid ang Scotch Brite, tapos kupitin ito sa maliliit na piraso. Voila! Malinis na utensils, hassle-free. Home vibes kahit vacation mode ka. Gulo-gulong alahas ba ang nagpapasakit ng ulo mo? Madali lang yan. Muha ng straw, sukatin ito sa haba ng chain, gupit-gupitin at ilagay ang alahas sa loob. Problem solved! Neat na, ready pa for OOTD moments. Yahoo! Hindi na alam kung saan pa isisiksik yung extra damit? Easy ka lang. Kumuha ng neck pillow, tanggalin ang foam at ilagay yung damit sa loob ng pillowcase. Nakapag-travel ka na, nakatulog ka pa.
sapatos mo makikisama sa mga damit? Not today, no? Protektahan yan gamit ang plastic o kaya naman shower cup bago ilagay sa bag. Shala! Damit mo stays fresh. Sapatos mo stays protected. OOTD overload, pero paano pagkakasyahin? Easy lang yan, no? I-follow mo lang yung steps na to. I-flat mo muna ang damit, i-fold ng pagganito, at ng pagganyan. Sheesh! Yahoo! Yan ang certified nagkasya at kinaya. Ayan na ha, wala nang problema sa pag-iimpake. Kaya naman kung may sarili kang hacks, i-share mo na yan. Happy travels and kita-kits! Muli, ako si DJ Kim Churva, umaarangkada sa pagbabalita. Bilang pakiisa sa paggunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi mapapanood ang mga programa sa PRTV Prime Media mula alas 10 ng gabi, April 16 hanggang hating gabi ng Sabado de Gloria, April 19. Ang mga regular na programa ay muling magbabalik alas 6 ng umaga ng Linggo ng Pagkabuhay, April 20. Naway maging makabuluhan ang ating pagninilay ngayong Semana Santa. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Jack Batallones. At sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.